Mga minamahal na kapatid, at narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour na malugod na inihahatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tulad po ng dati, tayo po ay babati ng maligayang pagdiriwang po ngayon ng ating pong mga grandparents. So mga lolo at lola, happy grandparents day po sa atin pong lahat. At ngayon din pong araw na ito ay 111th founding anniversary ng mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo. So ngayon pong araw na ito, yung kanila pong founding anniversary. So binabati po natin ang lahat po ng ating pong mga INC na mga kaibigan at mga kasamahan sa trabaho, no, na nagdiriwang po ng kanilang anibersaryo ngayong araw na ito. At ganun din ay binabati po natin si Daddy Elvin, si Mami Ruby, si Nanay Maria at si Ate Weng at lahat ng mga kamag-anak po natin ay ating binabati. Ganun din po ang aming minamahal na principal, si Ma'am Aurora Aguila ng Nueva Ecija High School at lahat ng faculty and staff ng NES na na-miss po natin ng ilang mga araw dahil 3 araw pong walang pasok. Ayan, so bukas ay may pasok na ulit dahil wala na po tayong mga bagyo at back to regular class na tayo ulit, no, mga anak, no, sa mga estudyante po natin. So back to normal na ulit tayo. So ayan, so ngayon po ay napakaganda ng topic po natin ngayong hapon na ito. Dahil sa Ebanghelyo po natin ay tinuruan ng Panginoon ang mga alagad kung paano ba manalangin sa Ama. At kung paano ba tayo hihingi o hihiling sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga dasal at mga panalangin. So, gaano ba tayo ka-persistent o gaano ba tayo kapursigido sa ating pananalangin? Naaalala lang ba natin ang Diyos kapag may mga kailangan lang tayo sa Kanya? Naaalala lang ba natin ang Diyos kapag may mga problema tayo sa ating buhay? So, yun po yung ating topic ngayong hapon na ito. Kung paano tayo magdasal at manalangin at kung gaano tayo kakulit. Kasi gusto po ng Diyos, no, ng Panginoon na laging kinukulit. At lagi po binubuliglig. Ayan, napakaganda ng term na yun, binubuliglig sa ating pananalangin. Kasi po yung communication natin sa Panginoong Diyos ay sa pamamagitan ng ating mga dasal at ng ating mga panalangin na nagmumula sa ating mga puso. Alam nyo, ang isang panalangin daw na very effective at gustong-gusto ng Panginoon ay yung galing sa kaibuturan ng ating mga puso. Yon ang dinidinig ng Diyos sa ating mga panalangin. Kasi pagka po, yung bukang bibig lang natin o paulit-ulit na mga panalangin lamang, ay ibig sabihin hindi galing sa puso yung ating mga sinasabi sa Panginoon, tila nagtetengang kawali daw ang Diyos. Kung para bang hindi po galing sa puso, kasi ang tinitingnan po ng Diyos kasi ang ating mga puso So kung bukal ba yung ating hinihiling at didinggin agad-agad ng Panginoon kung talagang kailangan natin yung ating hinihingi sa Kanya. At kung hindi pa kailangan, 3 daw po ang ways ng Panginoon kapag tayo nagdadasal. No? Ang sagot po niya ay yes, no, and wait. No? Ulitin natin. Yes, kapag ibibigay niya na sa atin at kailangan natin yung ating dinadasal at para sa ikabubuti natin at sa ikabubuti ng ating kapwa, dagli-dagling ibibigay sa atin ng Panginoon yung ating panalangin. Ikalawa, no, kapag makasasama sa atin, hindi po ipagkakaloob yan ng Panginoon sa atin. Alam po ng Diyos, in His time, ipagkakaloob yan sa atin kung talagang nararapat sa atin yung ating hinihingi sa Kanya. At wait, maghintay tayo
maging porsigido tayo sa pananalangin, no? Tinuturuan po tayo ng ating mga problema, ng mga suliranin natin na maghintay tayo sa tamang panahon ng pagtugon ng Diyos sa ating mga problema. Sa pagtugon ng Diyos sa ating mga dasal. At kailangan daw yung ating dasal ay masalamin sa ating mga asal, sa ating mga ugali. Ano yung mga behavior natin, yung mga attitude natin towards prayer, towards God. Kasi kung minsan, sa pagpupumilit po natin, doon po ibinibigay ng Diyos yung ating idinadasal. Tingnan po natin yung awitin na Ama namin, di po ba? Tinataas pa po natin yung ating kamay at pumipikit tayo ng taimtim. Dapat po yung panalangin na Ama namin ay tagos sa puso natin. Kasi ito po'y panalangin ng Diyos, the Lord's Prayer. At sa bahagi ng banal na misa, pag inawit na ang Ama namin, ibig sabihin, tayo nakikipag-communion na muli sa Diyos. No? Hige, tinan nga natin kung alam nyo ang panalangin natin na Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kadakilaan at kapurihan magpakailanman. Amen. Yan po'y napakagandang panalangin natin sa Ama. Kaya iyaan po'y tinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo. Si Jesus mismo, kaya ang tinatawag natin na Ama namin ay Lord's Prayer. Our Father is the Lord's Prayer. Kasi si Jesus mismo ang nagturo ng panalangin na ito na napakaganda. Pagka daw po tayo ay gustong makiusap sa Panginoong Diyos, dasalin lang po natin yan. Parang si Jesus na rin po ang nagdadasal, nananalangin sa kanyang Ama. Kasi si Jesus mismo ang nagturo sa atin ng panalangin na iyan. Kaya napakaganda po na ating tingnan, balikan at laging sabihin, lalo na kung may mga suliranin tayo sa ating buhay, sa araw-araw, dasalin po natin yung Ama namin. Kasi yung pong panalangin na ito ang magbubukas po ng langit. Itong panalangin po na ito ang magbibigay sa atin ng lakas, ng inspirasyon upang magpursige po tayong lalo sa ating pong mga buhay. Kaya ganon mga minamahal na kapatid, ang dapat nating ginagawa kapag tayo'y nagdadasal ng Ama namin, dapat taos sa puso, tagos sa puso yung ating pong mga sinasabi. Nanamnamin po natin yung mga kataga ng panalangin na ito. Kasi very effective ang panalangin na ito na sinusuyo natin ang Diyos na tayo'y pagkalooban ng kalakasan, ang kanyang kaharian ay bumaba na dito sa lupa, patawarin ng ating mga pagkakasala, bigyan tayo ng ating mga biyayang kinakailangan natin sa araw-araw. Perfect package na po ng panalangin ang nasa Ama namin. Mga minamahal na kapatid, nandun na po lahat ng sangkap, ng ating pong panalangin. Alam niyo po yung bahagi ng prayer ay merong acronym na ACTS. ACTS. Ano po ang ibig sabihin nun? Adoration, contrition, thanksgiving, and supplication.
At nandun na po lahat yan sa Ama namin na panalangin natin, the Lord's Prayer. No? Adoration, ibig sabihin po ng adoration ay pupurihin muna natin ang Panginoong Diyos. Pagpupuri, pagdakila sa kapangyarihan ng Diyos. Pagkilala sa ating buhay ng mahal na Diyos. So adoration, we adore the Lord, we adore God. And then yung susunod na bahagi ng prayer is contrition. Ano po ang ibig sabihin nun? Contrition means paghingi ng tawad. Paghingi natin ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. At sa Ama namin, meron pong bahagi na yon. Paghingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawang pagkakasala. At sa banal na misa, bahagi din po yun. Di po ba? Nasa simula pa lang ng banal na misa. Nandyan ang papuri sa Diyos. Andyan ang pagsisisi ng ating mga pagkakasala. Kaya complete package din po ang mga panalangin natin sa loob ng banal na misa. At pangatlo ay thanksgiving, no, sa ACP. No, thanksgiving, pasasalamat. Magpasalamat tayo sa lahat ng biyaya na natanggap natin sa dakilang Diyos. Sa araw-araw ng ating buhay, sa minu-minuto nating buhay, ipagpasalamat po natin lahat ng nararanasan natin sa buhay natin. Dahil yan ay biyaya ng Diyos, bigay ng Diyos. So, problema man yan, negatibo man yan, karamdaman man yan, pasakit man yan, ipagpasalamat po natin yan. Bakit? Kasi aral yan na bigay ng Diyos. Ano? Krus yan na bigay ng Diyos. At hindi tayo bibigyan ng mga pagsubok na yan kung hindi natin kaya. Kaya lang tayo binibigyan ng Panginoon ng mga pagsubok para tayo'y testingin, para tayo ay maging handa sa mga biyayang susunod na ipagkakaloob niya sa atin. Ano? Kaya inihahanda ng Panginoon ang ating buhay, ang ating sarili sa mga biyayang ibibigay pa lang niya sa atin. Kaya binibigyan tayo ng mga test, ng mga pagsubok. Ano? Ganon din ang mga teachers, di ba? Binibigyan tayo ng mga quizzes, ng mga exam, ng mga pagsusulit upang tayo subukin kung natutunan ba natin yung mga aral na itinuro sa atin. Ayan. At supplication, ibig sabihin po nun ay pagkakaloob o paghiling ng ating mga kahilingan o intensyon sa Panginoon. Ayan, paghiling, paghingi ng mga hinihingi natin sa Kanya. So sa dulo pa lang po yung paghingi. Hindi po yung sa simula pa lang ng panalangin natin, hihingi na tayo agad. So sundin po natin yung parts of a prayer. Ulitin po natin, ACTS. ACTS means adoration, contrition, thanksgiving, and supplication. So lahat po ng iyon ay nasa panalangin nating Ama namin at nandun din po sa banal na misa. Kaya napakaganda na tayo ay nag-aaral at tulad po ng ginagawa natin linggo-linggo dito sa Divine Mercy Hour. Kaya nagpapasalamat po tayo at nandyan po kayo lagi, nakasubaybay, nakikinig at nag-aaral sa pamagitan ng ating programa. So, sa itong pong pagbabalik ay pag-uusapan na po natin ang ating pong ebanghelyo. Napakaganda po ng homily ni Father Joel Gatus dito po sa ating pong gospel ngayong araw na ito. No? So, dinadakila po natin ang ating pong Ama sa pamamagitan ng ating pagdarasal at pag-unawa sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoong Yesus, ang Lord's Prayer o Ama namin. So magbabalik po ang ating pong programa sa ilang saglit. Ito po ang DWJJ 684. Sa ulo ng mga balita. Nabitin? Mag-Tusiran Forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo. Tusiran Forte! Unilab yan. Dextromethorphan, HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Good news, kabayan! The official website of Cellcore, www.cellcore.com.ph is now up. Maaari mo na itong bisitahin para sa mga online services tulad ng
services requirements and additional information, latest news and advisories, power interruption updates, Cellcore live episodes, rates archives, at Cellcore account access na makapagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa inyong accounts tulad ng account balance and payment details, history of consumption, paperless billing subscription at marami pang iba. Ito ay bahagi ng aming hangarin na patuloy na makapaghatid ng makabago at magandang serbisyo para sa inyo. Kabayan, ano pa ang hinihintay nyo? Visit www.cellcore.com.ph now. Kastoy ti oni na ti barado nga agong numanayunan pa'y ti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapigsaan nga agas laban ti dadumang nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Kahit itanong mo sa doktor. Alagang Unilab yan. Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Eternal Father, I have Nagbabalik po tayo sa ating programa, mga minamahal na kapatid, at narito naman po ang ating pong programa, ang Divine Mercy Hour na malugod na inahatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. Ayan, so tayo po ay napapakinggan tuwing araw ng linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito pa rin sa radyo ng pambansang pagkakaisa, ang DWJJ, at dito po sa CAB TV. At tayo po nagpapasalamat kay Ginoong Chris Duldulao sa pagbibigay puwang po linggo-linggo sa ating pong programa. At nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng kasama po natin dito sa DWJJ sa ating pong technical side. So, mga minamahal na kapatid, tayo dumako na sa ating ebanghelyo ngayong 17 linggo sa karaniwang panahon. Halina't pakinggan po natin ang ating pong minamahal na pari na magbabahagi sa atin ng kanyang homilya tungkol dito sa ating gospel for today. Ay pakinggan po natin na mabuti yung kanyang mga aral na ituturo sa atin tungkol sa ating panalangin na Ama namin at sa ating pagiging consistent dapat sa ating pagdarasal upang dinggin agad ng Diyos yung ating mga panalangin. Ito po ang mga sikreto upang dinggin agad ng Diyos yung ating mga sinasamo sa Kanya at mga sinasabi sa pamagitan ng ating pagdarasal o pananalangin. Halina't pakinggan po natin si Father Joel Gatus. So, pakinggan po natin ang ating pong homilya at ebanghelyo ngayong linggong ito, dito sa Divine Mercy Hour. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus
Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanya malagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Katulad ng ginawa ni Juan sa kanya mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin ng isa sa inyong kaibigan ay nagpunta sa inyo isang hating gabi. At nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo na nga akong gambalain. Nakatarang ka ng mga pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Pumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ito ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa humihingi sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat Magandang araw po, Father. and a blessed Sunday po sa inyong lahat. I hope that you are well, lalong-lalo na po ang ating mga kababayan na nakabaha, manatili po kayong ligtas at pinagdarasal po natin pa rin ang ating mga OFW na langsawang nakikipagsapalaran sa ibang bansa para sa kanilang mga minamahal. We are praying for you. May the good Lord bless you, give you strength. Ganyan din po, sama din natin ipagdasal ang ating mga kapatid na may sakit na nakikibaka. Lumalaban naman po, harinawa, grasya ng Diyos ay pagkalooban din sila ng mabilis na kagalingan. Meron pong isang kwento tungkol sa isang tatay. Isang gabi, siya po ay napadaan dun sa kwarto ng kanyang maliit na anak na lalaki. At napansin po niya yung kanyang anak, siya'y nakaluhod sa kama. Nananalangin itong kanyang anak na lalaki. At pinakinggan daw po ng tatay yung dasal ng kanyang anak. Sabi po nung bata, Papa Jesus, bless Mama, Papa, Lola, Lolo, Doggy. Amen. At nag-cruise po daw po yung bata, umiga, natulog. Sabi ng tatay, very proud siya, wow, galing magdasal ang aking anak. Kinabukasan, nagising po ang tatay, narinig po niya umiiyak yung bata. Bakit? Kasi yung aso nila, si Doggy, namatay. So nilibing po nila. No? Sabi po ng tatay, hayaan mo na anak, bibili na lang kita ng ibang aso. Nung pong gabi, padaan na naman yung tatay doon sa kwarto ng anak. Kita niya, nakaluhod na naman yung bata. Nagdadasal, pinakinggan niya, sabi, Papa Jesus, bless Mama, Papa, Lola, Lolo, Amen. Kinaumagahan po, umiiyak na naman.
sa bahay. Alam niyo nangyari? Namatay yung lolo nila. Kaya ito pong tatay, medyo kinakabahan. Sabi, lahat yata ng pinagdarasal ng aking anak namamatay. Ay, hindi naman siguro, hindi naman ganyan ang Diyos. So, pinamisa po nila yung lolo, nilibing. Pagkalipas po ng isang linggo, binabantayan po itong tatay, yung kanyang anak, hindi po nagdarasal. Kaya napalagay po yung tatay. Pero isang gabi, napadaan na naman si tatay, nakita niya, nakaluhod na naman yung kanyang anak. Nagdarasal, pinakinggan niya, sabi, Papa Jesus, bless Mama, Papa, Lola. Amen. Kaya itong tatay, sabi niya, Pinoon, wag naman po sana. Natulog po yung tatay, inaumagahan, may umiiyak na naman sa bahay. Alam niyo nangyari? Natigok yung lola. Patay! Talagang kinakabahan na po itong tatay. Kasi siya na po yung susunod doon sa listahan. Pangit naman po, di ba? Sasabihin niya doon sa anak niya, Nak, wag mo akong pagdadasal ha. Kaya, pinamisa na naman, nilibing, yung lola, binabantayan po talaga yung bata. Pero, isang gabi, napadaan na naman po si tatay. Nakita yung kanyang anak, nakaluhod na naman, nagdarasal. Sabi, Papa Jesus, bless Mama, Papa. Amen. Patay. Sabi ni tatay, ako nang susunod. Kaya nung gabi po, habang nakahiga sa kama, pinagpapawisan, itong ama, nagdadasal na sa Diyos, Lord, patawarin mo ako, wag mo ako kukunin, wag naman po sana. At kinaumagahan, nabuksan pa ni tatay ang kanyang mata. Buhay pa siya. Salamat sa Diyos, sabi niya. Pero may narinig po siyang umiiyak. Alam niyo saan? Yung kapitbahay nila, umiiyak. Tumayo si tatay. Nakita niyang kanyang misis, umiiyak din. Sabi, anong nangyari? At sabi ng kanyang misis, namatay si kumpare. Namatay. Patay. Ang tatay pala ng bata. Ang kapitbahay. Pero hindi po ba, minsan, merong mga tao na kapag nagdasal sila, agad-agad sinasagot ng Diyos. Minsan nakakainggit po, di po ba? Bakit ikaw, kapag nagdadasal ka, hindi ka agad sinasagot ng Panginoon? Ang tagal mo nang nagdadasal na mabayaran mo yung utang niyo, ginawa mo ng lahat, nagno-novena ka, nagro-rosaryo ka, pumupunta ka sa Quiapo, pumupunta ka sa Baclaran, ganun pa rin. Wala ka pa rin pera. Ang tagal mo na nagdadasal na gumaling ka sana sa iyong sakit. Pumunta ka na kay Padre Pio, kay Saint Jude, nagpanata ka na kay Santa Clara, kay Santa Rita. Pero imbis na gumaling ka, lumalala ka. Meron din po akong kakilala, gustong-gustong magkaroon ng anak. Ginawa na rin pong lahat. Sumayaw sa Ubando, nagkuraldal po sa Sasmuan, pinagdala ko pa nga po ng galing po sa Holy Land, yung Milky Grotto. Isa po kasing kuweba yon. Ang kwento, doon daw po nagpasuso si Mama Mary kay Jesus. At yung daw pong alikabok doon, yung lupa doon, pag ininom mo, magiging fertile ka. Ang dami po nagpapatotoo na nagkaroon sila ng anak dahil po nagdasal sila doon. Ginawa ko, nag-uwi po ako dito, pinainom ko po sa kanya. Pero ganun pa rin. Hanggang ngayon, wala pa rin pong sanggol, wala pa rin supling. Bakit ba kapag tayo'y nagdadasal, hindi natin nakukuha ang ating pinagdarasal? Yan ang tanong paano ba tayo manalangin para makuha natin ang ating hinihiling? Buti pa nga po ang Panginoon, hindi po ba? Kapag si Jesus ang nagdasal, agad-agad binibigay ng kanyang ama ang kanyang hinihiling. Yung may sakit, pinatong lang ang kanyang kamay sa kanila, gumaling. Nung walang makain ng mga tao, pinagdasal ang 5 tinapay, 2 isda, nakapagmilagro siya, dumami, nabusog ang mga tao. Nung namatay ang kanyang kaibigan, si Lazaro, nagdasal daw ang ating Panginoon sa kanyang ama, nabuhay itong patay. Paano din kaya nating magagawa yun? Na kapag tayo'y nagdadasal, makukuha natin ang ating hinihiling. Kaya naman po sa ating ebanghelyo, nauunawaan natin ang mga alagad, disipulo ng ating Panginoon, nilapitan siya. Ano yung tanong nila kay Jesus? Panginoon, paano ba magdasal? Turuan mo naman kaming manalangin kung paano ka nananalangin.
Kasi nakita po na maalagad ng ating Panginoon. Napaka-epektibong manalangin ni Jesus. At dito po si Jesus nagsimula sa kanyang pagtuturo. Tatlong bagay po ang ating matututunan sa turo ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo. The first one, when you pray, pray with tenderness. Pray with a deep connection and relationship to God. Because the deeper your relationship with God, the more that you will receive His grace. Baka po kaya hindi kayo nakakatanggap na maraming grasya kasi malayo kayo sa Panginoon. Di po ba? Ito po yung tanong ko sa inyo. Halimbawa, meron po nagpapalimos sa inyo. Bibigyan niyo po ba? Yes or no? Yes, di po ba? Ang tanong ko po, ito, magkano ang ibibigay niyo doon sa nagpapalimos? Siguro po magbibigay kayo ng 5 piso, baka magbigay po kayo ng 20 pesos. Swerte na po yung nagpapalimos kung bibigyan niyo po siya ng 100 pesos, hindi po ba? Generous na po kayo nun. Ito po ang tanong ko, susunod. Kung ako po ang magpapalimos sa inyo, kung ako po ang hihingi sa inyo, bibigyan niyo po ba ako? Yes or no? Di po yata, di kayo sumasagot. Ha? Yes. No po. Salamat po ha, hindi po ako napahiya sa inyo. Ang susunod na tanong ko po, magkano? Siguro naman po higit sa piso, no? Ang ibibigay niyo sa akin. Salamat po kung bibigyan niyo po ako ng higit sa 100. Hindi naman po ako maselan, hindi naman po ako tumatanggi. Okay din po yung dollar at euro, no? Joke lang po. Pero tingnan niyo po yun, mga kapatid. Anong pagkakaiba nung pulubi sa akin? Parehas lang naman kaming nagpapalimos. Pareho lang naman kaming humihingi sa inyo. At kung pag-iisipan niyo, yung pulubi, mas kawawa pa siya sa akin. Pero bakit mas malaki, mas marami yung ipagkakalob niyo po sa akin? Ano yung pagkakaiba? Kasi mas kilala niyo ako. Di po ba? At tandaan niyo po, kapag mas kilala mo, pag mas mahal mo, mas mahal din, mas marami ang iyong ibibigay sa Kanya. Amen? Do you understand that? Kaya nga po, kung talagang kilala ka ng Diyos, kung malapit na malapit ka sa Panginoon, kung mahal na mahal ka ng may kapal, sa tingin niyo po ba pagkakaitan kayo ng Diyos dun sa inyong hinihingi o hinihiling? Di po ba hindi? Sa unang pagbasa, narinig po natin si Abraham humihiling kay Yahweh, nakikiusap para sa Sodom at Gomorrah. Nakipagtawaran pa nga daw po si Abraham sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, paano kung meron 10 taong matuwid, mabuti? Pupulbusin niyo pa po ba? Pupuksain niyo pa po ba? Papatayin niyo pa po ba ang mga tao dito sa Sodom at Gomorrah? Bakit bandang huli, nakinig daw si Yahweh ang Diyos kay Abraham? Tao lang siya. Sabi nga niya, alikabok lang po ako. Pero nakinig ang Diyos dun sa kanyang hiling. Pinagbigyan siya dun sa kanyang hinihingi. Kasi kaibigan ng Diyos si Abraham. Kasi kilala ng Panginoon si Abraham. Kasi mahal niya si Abraham. Abraham was the friend of God. And if you, my dear friends, want your prayers to be answered, please cultivate a tender, loving relationship with God. Amen? Create a deep friendship with God. Ang sakit naman po kasi na naaalala ka lang ng mga tao kapag meron silang kailangan. Yan ba ang pagkakaibigan? Di ba hindi? Kapag nilalapitan ka lang, kapag meron silang gusto, anong tawag mo dyan? Pagkakaibigan? Hindi. Gamitan. And nobody wants to be used. Amen? Kapatid, hindi po ATM machine ang Diyos. Hindi po genie ang Diyos. Hindi siya, my wish is your command. Baka tanungin ka ng Diyos kapag lumalapit ka sa Kanya, sino ka ba? Ngayon lang kita nakita. Ngayon lang kita narinig. Ngayong kailangan mo ako. Diyan ka lumalapit. Sa tingin niyo po ba, ibibigay ng Diyos ang ating hinihiling kung paminsan-minsan lang tayo lumalapit sa Kanya, kung hindi natin siya kakilala? Opo, maaaring magbibigay ang Diyos kasi mabait at mabuti pa rin ang Diyos.
Pero baka barya lang ang tanggapin mo sa Kanya. Amen? Pero kung talagang kakilala ka ng Diyos, di ba kahit na hindi ka magsabi, kahit na hindi ka magsalita, makakatanggap ka at sobra-sobra pa ang tatanggapin mo galing sa Kanya. Pray with a deep relationship with God, and you shall receive what you are praying for and much more. But secondly, pray with persistence. Di ba kung talagang gustong-gusto mo ang isang bagay, hindi ka titigil hanggat hindi mo makuha yung bagay na yan. Kapag tumigil ka, kapag huminto ka, kapag sumuko ka, anong ibig sabihin? Hindi mo talaga gusto. Amen? Kung talagang gusto mo, gagawin mo ang lahat para makuha mo yung iyong gusto. Amen? Kahit na mapahiya ka, kahit na magsakripisyo ka, kahit na masaktan ka, kahit na mabigatan ka, gagawin mo ang lahat basta't makuha mo. That is persistence. Yan ang pagtsatsaga. Ito pong tandaan niyo mga kapatid, hindi lahat ng nakasarang pinto ay nakakandado. Not all closed doors are locked. Ang ibig sabihin, hindi lahat ng hindi ay hindi talaga. Hindi lahat ng dead end ay dead end talaga. When God says no to your prayer, sometimes God only means to wait. Amen? Pero minsan kailangan mo lang ipilit para makuha mo. Di po ba? You just need a little push in order to receive God's grace. Mukha lang sarado, kapatid, pero hindi naman yung kandado. Ang tanong, tinulak mo na ba ang gusto mo? Nag-effort ka na ba pagdating sa iyong paghiling sa Diyos? Hindi dahil ikaw ay may sakit ngayon, na ikaw ay mamamatay na. Di po ba? Kahit na hirap ka na, continue! Magpagamot ka! Hindi dahil di na kayo nag-uusap ng iyong asawa, wala nang pag-asa. Hindi dahil patong-patong ng utang mo, mamamatay kang pobre. Kapatid, push mo lang yan. Magpatuloy ka lang. And what does push mean? Lest you have forgotten. Spell push. P-U-S-H. Push. Pray until something happens. Ano po ulit yun? Push. Pray until something happens. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo. Sabi niya, kung hindi daw tatayo yung kaibigan dahil sa pagkakaibigan nila nung humihingi, tatayo daw siya, ipagkakaloob yung kanyang hinihiling dahil sa kanyang pagpipilit. The friend will help the other friend because of his persistence in asking. So ask yourself that question. Have I been persistent in my prayer? Susumikap ba talaga ako sa aking pagdarasal? Bakit pagdating po sa pagliligaw, yung iba sa inyo, di tumitigil hanggat hindi nila mapasagot yung nililigawan nila? Bakit yung mga ibang bata dyan talaga nagpupursige, nagpupuyat sa pag-games hanggat hindi sila makapag-level up? Pero pagdating sa ating pananalangin, dahil hindi ka lang sinagot ng Diyos, ayaw mo na, kapatid, magsumikap ka sa iyong pananalangin. Ang tanong, nagtiyaga ka na bang humingi sa Diyos? Kung ginawa mo yan, kung ikaw ay nagpupursige, huwag ka mag-alala dahil makukuha mo rin ang iyong hinihiling sa iyong panalangin. Pray with persistence. Push it to the Lord. Third and last, pray only for good things. Pray for things that you need and pray that you would understand the plan of God in your life. Kung magdadasal ka para sa mga bagay na makakabuti sa iyo, kapatid, kung magdadasal ka para sa mga bagay na kailangan mo, di ka kailangan mag-alala. Ipagkakalob yan ng Diyos bago mo pa man hilingin sa Kanya. Yan din ang sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Sabi niya, kung nga ang mga masasamang tao kaya nilang magkaloob ng mga mabubuting bagay sa kanilang mga anak, ang Diyos Ama pa kaya, hindi niya ba ipagkakaloob sa inyo ang
pinaka mabuting bagay, kahit na hindi ka humiling, kapatid, ibibigay sa iyo ng Diyos. Ang kailangan mo, ang tunay na makakabuti sa iyo. Minsan po, merong isang teenager lumapit sa kanyang nanay. Sabi, Mami, bili mo naman ako ng bra. Bra? Sabi po ng nanay, anuin mo ang bra? Pagkabata-bata mo. Sabi po ng teenager, kasi po, Mami, lahat po ng aking mga kaklase, nakabra na. Ako na lang yung hindi nakabra. Galit na galit po yung nanay. Sabi, Orlando, puminto ka dyan. Bakit hindi po binibili ng bra ng nanay? Kasi hindi naman babae. Di po ba? Kasi hindi naman niya kailangan. We may be asking God what we do not really need. That is the reason why we do not receive what we have asked for. Baka kaya hindi binibigay ng Diyos sa iyo dahil hindi mo pa kailangan. Dahil hindi pa ito makakabuti sa iyo. So that you may have peace and joy now in your life. I want you to remember this, my dear friends. Everything that you need now in your life, God has already given it to you. Lahat ng kailangan mo, lahat na makakabuti sa iyo, pinagkaloob na ng Diyos sa iyo. At kahit na kung nasaan ka ngayon, kahit na yung karanasan mo, kapatid, maniwala ka, kailangan mo yan. Para sa'yo yan. Kahit na sa tingin mo, problema yan. Kahit na sa tingin mo, napakahirap, napakabigat, kailangan mo yan. Huwag mong iiwasan yan. Kung nahihirapan ka, ang hilingin mo sa Diyos ay bigyan ka ng lakas na iyong mabuhat, na iyong malampasan. Amen? Kung ano nangyayari sa iyo, sagot ng Diyos sa iyo yan. Para maging mas mabuti ka, para maging mas banal ka. Meron po tayong isang follower, bumisita din sa akin. Minsan, nag-open up siya sa akin. Kwento niya yung kanyang asawa ay napauwi galing po sa abroad. Dasal na po ng dasal itong misis kasi gusto po niya yung kanyang mister makapagbalik sa abroad para makapagtrabaho dahil wala po silang income, siya lang po ang kanilang inaasahan. Dasal na po ng dasal itong misis. Sabi, Lord, paalisin mo na yung asawa ko. Lord, tulungan mo naman kami. Hirap na kami sa buhay. Sumasakit na nga daw po yung loob niya sa Diyos eh. Kasi, bakit ilang buwan na daw po, wala nangyayari sa kanila. At isang araw, alam niyo po kung ano nangyari? Yung misis, nagkasakit. Siya po ay nirush sa hospital. Alam niyo po kung sino nagdala sa kanya doon? Yung mister niya. Sino po yung nag-alaga, nag-asikaso, lahat ng kailangan niya sa hospital? Yung mister niya. At dito po na-realize, naisip ng misis, kung palang agad umalis yung mister niya, baka namatay na siya. Dahil hindi naman po kaya nung kanilang mga anak na dalhin sa ospital, itong nanay, nabantayan siya. May dahilan pala ang Diyos. Bakit hindi niya agad pinaalis itong mister? Kasi hindi po ito makakabuti para dun sa misis at para sa kanilang pamilya. So instead of asking the Lord for good things, pray that you might understand the plan of God in your life. Mas magandang dasal po ito. Sabihin niyo, Panginoon, bigyan mo ako ng pag-unawa. Bakit ba nangyayari ang mga bagay na ito sa aking buhay? Lord, grant me the wisdom to see that everything that is happening to me is for my good and for your greater glory. Tulungan mo ko, Panginoon, maunawaan ko ang mabuti at magandang plano mo sa aking buhay. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po ang tatlong bagay na ito. Kung kayo ay nagdarasal, kung kayo ay humihiling sa Diyos. Pray with a deep relationship with God. Pray with persistence. And pray for good things and to understand the plan of God in your life. Kung ganito ka magdasal at manalangin, hindi mo lang makukuha ang iyong hinihiling, kundi makakatanggap ka pa ng sobra-sobrang grasya at pagpapala ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.
So ayan mga minamahal na kapatid, napakinggan po natin ang homily ni Father Joel Gatus. Napakaganda ng ating pong pagninilay sa ebanghelyo po natin dito po sa ating pong programa. Sana po marami po tayong natutunan dito sa ating naging topic ngayon, sa ating pananalangin, be persistent, maging makulit tayo sa Diyos. At hilingin lang po natin kung ano makabubuti para sa atin. At tiyak na tiyak, ipagkakaloob sa atin ng Diyos ang ating hinihiling. So maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa atin sa loob ng isang oras. Sana marami po tayong natutunan. Ito pong muli si Brother John Paul Balino. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. God bless us all.